Kamusta ka, aking mahal? Sana ay nasa mabuti ka. Pansit chop suey, our ulam ideas and luto serye today. So guys, tinawag ko siyang pansit chop suey kasi yung gulay niya is parang, actually hindi parang, kundi pang chop suey talaga, no? Story behind this ulam guys, gusto ko lang sana kumain ng broccoli tsaka cauliflower. And then, nung nagkakalikot ako ng cabinet, nakita ko meron akong stock na pansit pa. Kaya naisipan kong gawin na lang pansit chop suey. Anyway guys, balik tayo sa niluluto natin. So, ang isasawag natin dito is atay ng baboy. Yung atay ng baboy, minarinate ko yan at least 2 hours. Bali, ang kanyang marination lang is oyster sauce. Yun lang. Pero nasa sa inyo na kung lalagyan ng paminta o may kasasarap. Pero ako, oyster sauce lang yung binabad ko dyan. Kasi mas masarap kumpara sa toyo mansi. And then, unahin natin siya. Ipapan fry muna natin siya hanggang sa mawala yung dugo. Pero hindi natin siya tutustaduhin kasi nga tumitigas ang atay. Kapag naluto na, isi-set aside na natin siya. And then, gagamit tayo ng panibagong kawali na medyo mas malaki. Unahin natin, stir fry naman ang green and red bell pepper. So, dalawang kulay para maganda yung kulay sa ating pansit. Pero kahit ano naman yung mas prepared ninyo, okay lang. Lalo na ngayon, napakamahal ng bell pepper. Kapag na-stir fry natin saglit, medyo bumango na siya, i-set aside natin siya muna. And then, mag-i-start na tayong paggisa. So, sa paggigisa, yun ulit, as usual, bawang, sibuyas, and then, hintay lang natin siyang bumango. Isusunod ko na rin agad dyan yung aking carrots. Bali, guys, meron ako naka-ready celery dyan kasi gagamitin ko sana. Pero, nagbago yung decision ko. Gawa nung naglagay na ako ng bell pepper kasi baka maglaban yung lasa niya. Kasi parang, medyo may pagka-Chinese taste ba yung gagawin nating pansit. Kaya, hindi ko na itinuloy nilagay yung ating celery. So, ganun guys, no? Habang nagluluto, magbabago yung decision mo. Ang sakit sa ulo. Wala lang. Kasi nung namin ko yung celery, feeling ko hindi na siya bagay dun sa pansit kasi nga, may bell pepper. Ewan ko, ang gulo ng isip ko, kaya magulo buhay ko. Charot lang guys. Gisa lang natin yan hanggang sa parang medyo lumambot na ang ating carrots. And then, nalagyan na natin siya ng tubig. Sa tubig guys, tansya-tansya lang kung gaano karami ilalagay ninyo. Depende sa pansit. Pansit canton pala yung ilalagay ko kaya hindi ko masyadong dinamihan yung tubig. Gawa nung hindi naman siya ganong nasipsip ng tubig. Pagkalagay ko ng tubig, nilagyan ko na ng paminta. Pero, hindi ko na dinamihan kasi pansit canton nga yung aking lutuin. And then, pag kumain na lang ako, tsaka ako na lang mong dadagdagan ng paminta kasi umaanghang nga. Tapos, konting toyo, as in konti lang pampakulay. Tapos, oyster sauce ulit, isang maliit lang na sachet. Hindi na ako maglalagay ng asin dyan or any like beef cubes kasi nga, may alat na yung oyster sauce tsaka yung toyo. And then, yung ating namang sahog na atay is nakamarinate siya. Kaya pag sinama natin is lalasa naman na siya. Hintay lang natin kumulo yan guys. Ilalagay na rin natin kagad dyan yung ating kanton pagkakulo niyan. Mabilis lang namang maluto yung kanton compared dun sa mga bihon, sotanghon. Sa pagkakatanda ko guys, pangalawang luto ko na to ng pansit canton sa aking luto serye. Pero, this time, iba naman yung ginamit ko na brand na pansit canton. Kasi, nagtatry ako kung alin yung masarap na noodles sa pansit canton. Kasi dati may nabili ako, napakasarap niya. Kahit walang sahog. Kaso hindi ko na matandaan kung anong brand. Kaya this time, lagi kong kinukuha na sa video yung niluluto ko para at least alam ko kung alin yung masarap. Pero ito, masarap naman siya. Hindi siya lasang harina and hindi siya agad lumalabsak. So, ayan guys, nung pagkalagay natin ng kanton, saglit lang nilubog-lubog ko lang yung kanyang noodles.
yan, gumalaw pa yung camera, di ba? Nasagi ko. Nilagay ko na yung atay kasi hindi naman natin lulutuin paigi yung atay, gawa nga ng tumitigas. Tapos, actually, luto na yan. Ilalagay na natin lahat ng gulay. Sabay-sabay na yung gulay, guys. Kasi, sa gulay, ang plano natin is half cook lang. Kaya, ayan, maglabo-labo na sila dyan. Ang sarap nito, guys. Tsaka ang bango-bango sa bahay. Amoy na amoy din sa kapitbahay. Tapos yan, guys, pag nandiyan na lahat ng sahog, hahaluin natin. Kapag nahalo na natin maigi, isusunod na natin panghuli yung ating bell pepper. Bali, papatayin ko na rin yung apoy niya para mag-stop cooking na siya. Tapos, medyo masabaw yung ginawa ko kasi pagka tumatagal, natutuyo siya. Sinisip-sip pa rin nung ating noodles yung sabaw neto. Ayan guys, haluin lang natin para yung ating gulay is paluto sa init nung ating pansit. So, hindi lang natin yan pinakuluan. Pagkalagay, isang halo. Nung nahalo na ng maayos, pinatay ko na rin agad yung kalan para hindi ma-overcook ang ating mga gulay. Diba? Ang gandang tignan. I'm not sure guys kung kayo din ba is inuulam yung pansit. Basta kami, inuulam namin yung pansit. Bali, ang tinarno ko dito is lumpiang Shanghai dahil meron pa naman kami natitirang lumpiang Shanghai. So, ayan guys. Luto na ulit. Ano pang iniintay ninyo? Kain po tayo. Please follow and share for more Luto Sarye and ulam ideas. Thank you. Bye!